no? So yung corruption, dapat binabawasan na yung budget ng DPWH around 20%. Any savings dyan sa pagpasa ng NEP, dapat ibayad na ng utang ng Pilipinas. November 30, isa po sa mga nagsalita ng programa dito sa PDP ay yung dating DBM Secretary, si Attorney Wendell Abisado. Alam niyo po, sinabi niya, nung time ni Presidente Duterte, kung ano ang pre-propose ng Presidente, yun ang in-approve ng House of Representatives at saka ng Senado. Anong ibig sabihin? Walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita niyo wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019. Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero vinito ni Pangulo. Yun yung hinahanap nating decisive na action. Ngayon, pagdating naman po dun sa accountability, kasi natanong nga itong kulon, kung may kakulangan ba ang batas. Hindi ba, sabi na nga natin, ang dami-dami na nating batas, pero ang hinihingi nga natin ay aksyon. Mano ba naman dito sa pagsulpot ng issue na to? Linggo-linggo, magpakita si Presidente sa publiko. Report to the nation. Ipatawag niya yung mga sekretary niya. Ano nangyari dyan sa departamento nyo? Mag-ulat kayo sa bayan. And then, magtanong yung taong bayan. Hindi ba, Chairman, nung time ni PRRD, pwede mag-phone in questions, pwede magpadala. Pwede naman hindi ba? At sasagutin sa harap ng taong bayan. Anong oras noon nag-uulat sa bayan? Madaling araw. Madaling araw. Hindi ba? Ang dami tayong 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. pataas. 10 p.m. Kasi hindi naman yata si Presidente na madaling araw. So wala namang pinagkaiba, di ba? Hindi na nga daw siya natutulog, di ba? Sabayan natin siya. Tama? Sabayan natin. Kung ang Presidente hindi natutulog, lalo na yung cabinet members, wala kayong karapatan matulog. Mag-ulat kayo sa bayan, sabay-sabay tayong wag matulog. Tama? Okay, so yun yung hinihingi namin. And then, unahan ko lang si Chairman, pagdating naman nga po dun sa mga aksyon, nasabi kung may kakulangan, Chairman, I think magandang advice natin, i-activate ulit yung NCCAC, yung National Coordinating Council Against Corruption. Ano yun? Ito po, sa bawat ahensya, naglabas idea po ito ni Chairman Belica. Bawat ahensya ng gobyerno, merong anti-corruption committee. At every quarter ba? O every month, magmi-meeting yon, merong head para mag-report sila. Pero doon pa lang sa loob ng ahensya na yon, mariresolve na yung issue kung merong mga reklamo, hindi na kung saan iikot. At kapag hindi ito inaksyonan, pwedeng magreklamo sa ARTA. Bakit? Kasi under Republic Act 6713, dapat may aksyon ang bawat sanggunian, bawat ahensya ng gobyerno kapag sumulat ang isang mamamayan. Sa loob ng 15 araw, kapag kayo po ay nagpadala ng liham sa kahit na anong ahensya ng gobyerno, kahit ho yan sa LGU, kailangan sa loob ng 15 araw, may sagot sila kung ano ang ginawa nila dun sa reklamo nyo o tungkol dun sa sulat nyo. Dapat may action nyo. So, yun ang sinasabi namin, maraming pwedeng gawin pa ang Presidente sa panahon ito at sana po mapakinggan na i-activate yung sinuggest noon. At actually, in-implement na yun, di ba? Nagkaroon na nga ng MOA signing yun Lahat po ng government agencies, meron ng anti-corruption committee na naitatag namin noong time namin. Lahat. Tatawa ho kayo. Alam mo, sinong unang nagpresenta na maglagay na anti-corruption committee sa kanilang opisina nung ilabas ko yung panawagan na yon. DPWH, BIR, BOC, lahat ng mga problema natin ngayon, yung pa nangunguna na anti-corruption kami. At alam po ninyo, and it ended up before I resigned as pinatakbo na ho ako as senator noon, lahat ng government agency, pati local government, naglalagay na ng kanilang mga anti-corruption committees. Pagkatapos po nun, pumirma po ang lahat ng opisyal ng gobyerno na manifesto saying na pag sila ay nahuli na pumasok sa korupsyon, huli pa lang magre-resign sila voluntarily.
Wala pong nagreklamo publicly na, bawal yan. Pwede naman nireklamo, teka lang, meron kaming security of tenure. Pero nung panahon po na yon, sa takot ng mga opisyal, sa Pangulong Duterte at sa ating pamahalaan, pumirma sila. Pulis, pumirma. Pulis, tanongin niyo po yung mga pulis ngayon, pumirma sila doon. Eh yung ginawa nitong, di ba, ng DILG noon, 2,000 general lang ang pinapirma ng resignation. Eh, ang ingay-ingay na. Ito lahat pumirma. Bakit? Because ibang kultura talaga noon. It was not about the law. It was about the leadership. You know, today, if President Marcos will have a change of heart, he can do that. He can do that right, gising siya ngayon, punta siya doon. I'm ordering everyone, to investigate everyone that has been investigated. At maniwala kayo sa akin, congressman man kayo, contractor din, pag hindi nyo binalik, sa loob ng 3 araw, mga pera ninakaw nyo, kakalabosohin ko kayo. Tingnan nyo po kung, that is my words, pero let him say it in his own words. It will have the same effect. In fact, hindi ba si Ma'am Malu Tikia frustrated, di ba, doon sa Public Information Officer ng palasyo? Humihingi ho siya ng datos, hindi mabigyan ng datos. Titingnan pa raw. Di ba? Samantala, I'm sorry again to compare, nung panahon ho ni Presidente Duterte, siya mismo ang nagpapangalan. Tama, Chairman? Yes. Pinapangalanan niya talaga. So, walang takot talaga, no? Ngayon, may pinangalanan si Saldico. Mano ba naman, banggitin. Yun ang sinasabi ni Chairman, di ba? Banggitin ni Presidente yung mga pangalan na dapat imbestigahan. Hindi yung, sige, imbestigahan lahat ang sinabi ni Saldico. Sino ba yon? Tama? Kung wala kang takot, sasabihin mo, sasambitin mo yung pangalan. Yun ang hinahanap ng taong bayan. At saka, dagdag lang natin, kalalabas lang yesterday yata, that the satisfaction rating of the President right now, kasi nagsasalita tayo ng numero, is only 21%! Tumataginting na 21%! Palakpakan! Diba? That means the people is already so much nasusuka sa administrasyon na ito. This is the lowest ever in the history of the Philippines na ang presidente ay naka-receive ng 21% satisfaction rating. And hindi ba siya nahihiya kung sa Japan pa ito nagharakiri na ang merong ganitong rating na public official. And the fact, na sinabi nga ni Ka-Yvette, hindi man lang niya ma-mention, it appears that the President is protecting lahat ng mga magnanakaw. Ate Astra, tinawin ko lang yung 21% po na yun, 1% lang talaga yun. Dinagdagan lang ng 2. Hindi, kasi yung 20 doon, commission yun eh. Tama. Yung 25, sabi ni Salto, negative 4 na. Siguro yun lang po yung mga kumita, yung 20% na yun. Sige na boss, tuloy-tuloy nyo lang boss. Hindi magbabago, tuloy-tuloy laksan mo na loob mo. Kaya ito ang panawagan ko sa mga religious leaders, Now, manawagan talaga kayo sa Pangulo na, do what is right and what is moral. Magsisi, magbalik, and apply justice. Meron pa akong iba na pananalangin pa si Pangulo na parang hindi naman i-review. Okay, panalangin, pero kailangan i-review mo. Alam niyo, si Nathan noon, sila Isaiah, sila Moses, hindi naman naghalik puwet sa mga pharaohs, mga hari yun eh. Sinabi nila yung mali, ikaw, may kabit ka. Ganun. Sabi ni Nathan kay David, ikaw may kabit ka. Tapos si Elijah, sabi kay Ahaz, ikaw, ninakaw mo yung vineyard, yung lupa nung katabi mo, husgahan ka ng Diyos. Nagsisi yung mga tao, hindi yung pupunta ka doon, pananalangin mo, para sasabi mo, sige lang, pagpapalain ka ng Diyos, tuloy ka lang. So, mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon, yun ang yun naman ang kaya natin gawin. So patuloy po natin panawagan yan. Okay lang yan, nasa Facebook kayo, yan na talaga ang panahon ngayon. Okay po yan. Manawagan, let's protest. Huwag tayo magpasupil. Huwag kayo matakot makulong. Pag kayo nakulong, that means you're doing something good for the Philippines. Consider it as a badge on your shoulders. I did something right, that's why I'm here. Ang dapat nakakulong ngayon yung magnanakaw. Ang dapat iniipit ngayon yung mga nagnanakaw, hindi yung nagpuprotesta.
Dapat Alright. pinoprotektahan nila yung bansa, hindi yung mga tao na nakikita sa kanila. Hindi po ba ang dapat na pinoprotektahan ng kataas-taasan ay ang ating bansa? Hindi yung mga nakapaligid sa kanya na dahilan kung bakit pabagsak ang ating ekonomiya, proteksyon ng sambayan ng Pilipino, hindi proteksyon ng mga ilan na mga kasama rin sa katiwalian. Kaya kung ang ating pong namumuno ay nakikinig sa panawagan ng mga tao o ng mga Pilipino, pwede pa itong gawa ng paraan. Pero hanggang kailan? Dugmok na ang Pilipinas. Dugmok na. Sabi nga po kanina, 21% po ang nakamit ng ating pong Pangulo. Pero may commission pa pala hanggang doon, 1% lang po pala. Kaya natatakot ako. Paano kapag ang hiningi ay 25%, may utang pa tayo 4%? Di po ba? So what is getting clearer right now is that very important, no, yung active, focused na leadership na may visible sense of urgency na pinapakita sa mga tao in terms of resolving this. Because obviously, kaya ng sinabi kanina, this is actually not, a weakness of our law, but it's a weakness in governance. And I think that can be substantiated with the recent survey na 21%. And also, yung governance failures na yan, nakikita naman natin sa bumababa ng mga economic barometers na halo-halo na lang. Lahat nagsasabi na pababa na lahat. Tama? No? Ang galit na lang ng tao yung tumataas. So, ang tanong ko po sa atin ngayon is that may pag-asa pa ba? Can the President actually salvage public trust at this point in time? And is there something that he can do to actually make that happen? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pag nabigat, masantos siya kapuwasan, mayang pahabak, maray na aga, mawapay na aga, mayang buntag sa tanan. Late po ako kasi coding ako eh. Pagka hindi ako palilis talaga, hindi ako dumarating ng maaga. And ang nakita ko po dun sa program, ang pag-uusapan dapat yata yung improper dismissal or suspension ni Congressman Kiko Bagsada. Diba? Bakit 249-11-5? Diba? Anong explanation? Meron pong biblical, yung, I think it's Matthew 7:13-14. Sabi doon, wide is the road to evil or to destruction and many finds it. Narrow is the road to eternal life. So, lilima lang po. May sumabit pa na 11 na nag-abstain. So, yun po yung appreciation ko doon. Bakit ganon? Pagdating naman po kay BBM. 5 plus 4 yun. Kailangan natin tanggapin, binoto natin siya, diba? So, we have to suffer the consequences of our action. Diba? So, pagka sinabi natin na sayang, binoto pa naman kita, kasalanan mo din. Diba? As a matter of fact, nung pong nasa PDP kami noong 2021, ako po yung unang-unang nagsabi na baka pwede na tayong mag-BBM. Kasi, kaya po in fact, tinawagan pa po ako ni Vice Chairman noon. O yan, nasunod na yung gusto mo. So, ngayon parang nagsisisi ako, but then I have to bear the blame. Ganun talaga yun eh. Meron din pong merong Latin term, ang sabi is tua dies numeratur. Your days are numbered. Ngayon, pinag-uusapan na dito si Pastor Greco eh. Alam mo naman, pagka Biblia, saludo ko kay Pastor Greco. Pagka po Providence ang pag-uusapan natin, palaging umaasa tayo si President Duterte, masabi niya, tadhana. Yeah? Tadhana, hindi niya pinlano. Although, kumisan, isipin mo, bakit siya gumawa ng mga listening tour kung hindi niya planong mag-presidente? But the rest is history. So, nakatadhana kung bakit siya naging presidente. So, nakatadhana din bakit naging presidente si BBM para matuto yung Pilipino. Diba? So, let's accept it na kasalanan natin, kumbaga, binibigyan tayo ngayon ng may kapal ng test kung paano natin ito haharapin. So, siguro, so may kapal din tayo mag-ano. Marami pong, alam mo, maraming troll yung administrasyon. Meron po akong nabasa kahapon, ang sabi ng isang kongresista na leftist, yung talagang may leaning sa CPP-NPA, hindi daw malilimutan ng sambayan ng Pilipino yung 125 billion na confidential fund ni VP Sara Duterte. So marami po tayong kasama na nag-react, nagagalit. Sa akin po, alam nyo, pikon talo dito di ba?
ang dapat na sagot natin doon, hindi talaga makakalimutan ng isang CPP-NPA na congresswoman yung 125 million dahil ginamit yun para siilin sila nung panahon na merong confidential fund si VP Sara. So hindi man po siya mangyayari ulit, pwede nating anuhin yung narrative na kaya sila galit doon sa 125 million kasi yun ay ginamit ni VP Sara para lipulin o subiti o pahintuin o at least minimize yung pagpasok ng mga teroristang CPP-NPA sa mga paaralan. Sipin niyo po yan. Ngayon ba, pinag-uusapan yan? Pinag-uusapan ba yung 22 classroom against sa 2,400? Meron siyang confidential fund, pero yung Pangulo natin ngayon, sa kanyang administrasyon, 22 classroom lang in 3 years. Samantalang nung time ni PRRD, isipin niyo po, nung time ni PRRD, nagkaroon tayo ng 2 taon mahigit na COVID-19. Hindi ka makakilos, di ba? Lalo na kaming mga senior citizen, lakas-lakas ng katawan ko, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Di ba? Pero bakit order ni PRRD yun eh, di ba? Sabi niya, isipin niyo po, yung nangyari sa Boracay. Di ba? Nung panahon na mataas yung virus, ano yan? Yung dumi doon sa dagat ng Boracay, pinasara ni PRRD ilang buwan. Di ba? Maraming galit doon. Pero after that, ano yung nangyari? Maganda result. Yeah, so, meron po kukumpare lang natin ano yung nangyari ng nakaraan. Medyo nangingiti tayo dahil naranasan natin yung time ni PRRD. Nalulungkot tayo dahil yung naranasan natin ngayon is kabaligtaran ng PRRD. Pero ang ano po doon is that umasa tayo, hindi pababayaan ng Diyos yung kanyang nilalang na magsapyan ng habang panahon. So meron po yan. Ang ending po nun is yung Tua Dies Nagaragtur. Ang sabi po doon, it's a Latin term na ang sabi, short days are numbered. Meron din po yung sa Daniel, no? Sa Daniel 5, yung writing on the wall. Pag sinabing writing on the wall, yun yung mangyayari. Yeah? Yung pong writing on the wall, ang sabi po doon, many tekoluparsin. Ang ibig sabihin, tinimbang ka, ngunit kulang. Wala sigurong makapagsasabi o makakapag-depend sa Malacanang. Kahit na si Auntie Claire. Hindi niya pwedeng depensahan yung term na tinimbang ka ngunit kulang na nakapatuon sa administrasyon. Magandang umaga po. Ako, dito ko talaga totoong namimiss yung leadership ni Tatay Digong. Kasi 100 days walang nangyari. You remember si Tatay Digong, nagkaroon ng issue about the Bureau of Customs na mga iwaling opisyal. Ano bang ginawa ni Tatay Digong? This is about political will, ano? Ano ginawa niya? Lahat ng mga na-involved sa kahit wala pa yung kaso na naisampa, na nandoon na sa report yung tungkol sa kanila, tinawag lahat sa Malacanang at dinivert sila, di ba? Tinanggal sila from the Bureau of Customs, pinapa-report sila sa Office of the President habang ongoing yung kaso. This is what President Marcos should be doing sa lahat ng mga na-involved. In fact, sa simpleng pag-issue ng whole departure order sa lahat ng mga lahat ng mga involved. Hindi naman natin ito sinasabi na kasi iwasan mo na makalabas mula sa bansa lahat ng involved. And if he has a political will, it can be done. Nagawa nga nila, 'di ba, na si Tatay Digong ay mapaalis sa Pilipinas. Bakit hindi nila magawa na i-hold lahat? Ilan na yung nakaalis mula sa bansa ng mga kongresista, mga taga-DPWH, di ba? Dahil hindi binigyan ng diin ang pag-hold sa kanila para makalabas ng bansa. The mere issuance of the whole departure order with strict orders na hindi talaga palabasin sa bansa yung mga involved dito sa korupsyon na ito ay pwedeng gawin ng ehekutibo. Ibigay lang ang order sa Bureau of Immigration. Anong nangyari nung umalis si Bunuan? Nandito nasa watch list lang daw, di ba? So, nakaalis si Secretary Bunuan dahil hindi in-implement yung kasi ang nakalagay lang daw sa kanya is just in the watch list. I don't know with the lawyers, pero para sa akin, if the President orders and make an order na lahat ng involved na mga pangalan, pwede niyang ipa-hold departure order ang mga ito, o kaya for temporarily ay hindi nila pwede magamit ang kanilang pasaporte, no? Pwede ito kasi involved ito sa malakihang korupsyon. Hindi naman ito milyon-milyon. This is already plunder kasi this is more than 15 million ang involved na mga
amounts, and that's already plunder cases na dapat ang involved sa kanila dyan. So, political will, and kung titingnan mo, paano nag-resign si Singson as member of the ICI, this is already proof na hindi effective ang ICI, dalawa na sa kanila ang nag-resign. Unang-una si Magalong, pangalawa si Singson. If they believe in the ICI, if they believe that what they are doing can change the lives of the Filipinos, they would not resign. Pero sa tingin ko, nakita nitong mga tao na ito na walang patutunguhan ng ICI na investigasyon kung kaya't sila ay nag-resign. You know, it is a privilege to be placed in such a prestigious ICI kasi wala nang ang PICC. Pero, di ba, kung ikaw pinili ng Pangulo to do something that would make a great transformation for the country, hindi mo to bibitawan. And these are individuals na hindi naman basta-basta. These are individuals na merong mga pangalan, merong pinagdaanan sa buhay, at merong mga proven track record. The fact that they resign, that means surrendered na sila, na wala silang magagawa dito sa ICI. So ang suggestion ko kay Pangulong Bongbong Marcos, buwagin mo na yung ICI at magtrabaho ka ng maayos, ipakulong mo na yung mga dapat makulong at huwag mong palabasin ng bansa. Kung Korte, let the Department of Justice and the ICI and the Ombudsman do their job. Pero yung para sa tiwala ng tao, public office is a public trust. Wag muna doon sa Korte, para sa tiwala ng tao. Ang Pangulo na dapat ngayon ang lumabas para magsalita at sagutin yung mga sinabi ni Zaldi at dalhin ang kanyang mga dokumento at ebidensya. Ako, I will go to the, wag na ako, diba? Maybe he can go to the Senate Blue Ribbon Committee para doon siya magsalita, marinig siya ng lahat, and allow the senators to question him para marinig ng publiko, and he can call up the ombudsman and ask the ombudsman, do an impartial probe on my office. Para sa ganon, alam na ng taong bayan kung ano ba ito sinasabi ni Sandy ko na nag-deliver siya ng 25 billion pesos sa bahay mo, tapos ano ba itong 100 billion pesos na insertion sinasabi mo? Nalinig po yung sabing insertion. Ito ang sinasabi ni Sandy. Nilabas si Sandy naman sa kanyang Facebook yung mga dokumento. Sabi niya, hindi akin yan, akin yan. So, makikita naman po yun. Pagka sinimulan nila, Dante Marcoleta, magsitingin dyan. So, yan, sila, tawagin yung mga abogado at mga angkowa. Tingnan dyan, masasagot naman po na maayos yan. That is, if he wants a government and a country na stable, corruption erodes people's trust and it brings and leads to instability and insecurity. Kaya ang ating bansa ang gulo-gulo ngayon, di ba? Bagsak ang credit rating, bagsak ang investment, there are threats of destabilization, kasi nga wala ang tiwala. And that's what corruption does. So, sa akin, bago tayo pumunta doon, the lawyers will know what to do. Pero as a leader, as the president, who is staying there all because of trust. Trust lang naman ang mandato nila. To regain that trust, he has to answer directly the allegations that was hurled against him by Zaldico, who was their operator. Bakit significant at important at weighty ang sinasabi ni Zaldi? Because he was the chairman of the Committee on Appropriations, kanang kamay ng speaker na pinsan niya. So all these statements that are corroborating together with the statements of other congressmen and DPWH officials, from secretary to undersecretary to the district engineers to the contractors, it is all corroborating na ang operator was Sandy and the names of Martin was being mentioned, and now their operator na itinuturo nilang mastermind who does not have that power all into to manipulate the budget in Congress. Kaya sabi, hindi, nag-deliver ako sa'yo ng 25 billion pesos sa bahay mo. Tapos, hindi, utos sa akin ni speaker to, utos to ni Amina Pangandaman, utos nila lahat ito nag-confirm ako sa kanila. He has to answer that. Yun po ang palagi kong hinahanap ng tao na ngayon. Diba? Yung kaso, let go through its process. Pero ngayon harapin mo, kaya nag-rally si INC, kaya nag-rally si Romano Katoliko. Saan pa to case? It's about the lost trust. Kasi sabi natin, no trust, no mandate. So you're occupying a position that no longer really belongs to you. Yun lang po. Ngayon, sa loob ng 3 buwan, dapat ba may kaso? Depende po yan, ano na ba ang nakuha nilang ebidensya. Dahil hindi tayo parte ng kanilang investigasyon, hindi mo natin masasabi kung sapat ba yung panahon na dapat sa loob ng 3 buwan, meron na dapat nakasuhan. Ngayon, sa usaping pagpaparusa o pagpapakaso dun sa mga nagsasalita, madaling kasuhan ng libel. Bakit? O kaya yung cyber libel. Magkaroon ka lang ng isang quotation, isang clip,
pwede lang ebidensya sa taong ayaw, puro dahilan, no? Kaya dun sa sinasabi nga na naiinip na ang taong bayan, yung magnakaw ka lang, di ba? Ang bilis, di ba? Dadaling ka na, i-inquest ka na kaagad kay piskal. Tapos niyan, ilang oras lang, meron ka ng kaso. Dito sa nangyayari ngayon, no? Dito sa pagsisiwalat, dito sa flood control, yan ho ang magiging mabigat na papel ng mga abogadong magsisiyasat ng ebidensya at mag-aayos nung dapat nakarampatang kaso na dapat isampa. Kasi pag namali ka rin naman ng isinampa mo, mababasura pa rin ang kaso. Yan po. Bagsak na, di ba, yung public trust doon sa ating presidente particularly, and we know that very important itong leadership na hindi lang actively involved but very focused and also visibly displaying a sense of urgency on this matter. Kasi nakikita natin, instead of really addressing the problem head-on, ang nangyayari is that maraming, the president is busy somewhere else and all of that, actually building another scenario or another narrative, I don't know. Ako, kung nag-iisip ako, minsan sinasabi ko, is there not enough evidence to actually, na para ma-dismiss or para masabing hindi totoo yung mga allegations around him? Bakit doon siya busy actually sa mga bagay na hindi naman tinatanong? Basically to actually build up some form of narrative maybe. So ang tanong ngayon is that we know that this is a weakness in governance and it's been showing not only in trust ratings but also yung governance failure showing in falling ng mga economic parameters na halos sabay-sabay bumababa. Tapos yung galit na lang ng tao yata ang pataas ng pataas ngayon. So ang question natin is that may pag-asa pa ba yung Pangulo na maisalba niya yung public trust? At kung meron man, ano kaya pwede niyang gawin to make that happen? Sige, sa katanungan na may pag-asa pa ba si BBM na ma-turn around itong 3.5 years na po ang kanyang na-spend. And imbis na pataas tayo, para tayong spaghetti, pababa, walang pataas. And siguro, gusto ko lang sabihin din, kung may pag-asa pa ang bayang Pilipinas, may pag-asa si BBM, sasagutin ko din ito na this is all of us na concerned dapat dito. Unang-una, yung kanyang mga kabinete. Paano magkakaroon ng pag-asa kung mismo yung kabinete mo ay contrary ang kanilang ginagawa? Kagaya the other day, nagsabi si Secretary Ralph Recto, malulugi ang Pilipinas kapag ibinaba sa 10% yung VAT. Hindi malulugi ang Pilipinas pag ibinaba mo yung nag-post nga ako, sabi ko, ang malulugi ay ang mga magnanakaw. Kasi sila yung nagnanakaw ng kaban ng bayan na bayad natin sa ating mga buwis. So, yan no. And tingnan mo naman yung mga cabinet members ngayon. Ano ba ang ginagawa nila? You have a DTI secretary that's promoting poverty. Yung tipong, masatisfy na kayo sa 500 pesos na Noche Buena dahil kakasya yan. Ibig sabihin, kayong mga Pilipino ang mag-adjust sa incompetence ng government dahil hindi tumataas ang ekonomiya natin, bagsak ang manufacturing, bagsak ang ating peso against dollar. So ang Pilipino na ang mag-adjust because the government cannot deliver the kind of services that they need to deliver to the people. So if you have these kinds of cabinet members, ano mangyayari sa atin? Ito na rin, panawagan ko sa mga kongresista at mga senador. Why are you insisting on passing magkano yung budget natin ngayon? 17 trillion ba? 7 trillion, hindi. Oo, for the 2026. Oo, di ba? Parang 17 trillion yata? 17 trillion utang. Yung budget natin is almost 7 trillion, di ba? Why are you insisting on passing a 7 trillion budget with so much projects that are questionable, with unprogrammed funds na naka-insert pa rin dyan? Kayo mismo dapat mahiya sa sarili ninyo. Now, I would like to call also, kasi it's a whole of approach ng pamahalaan at ng taong bayan. I would like to call out also the local government units. Sino pong gobernador, sinong mayor ang nagsasalita ngayon against corruption? Lahat ba kayo, bingi, pipi, at bulag sa nangyayari? Kayo mismo na sa loob ng lipunan, nakikita nyo ang paghihirap ng inyong mga constituents first hand because you are right there in the locality. Nakikita nyo yung paghihirap ng taong bayan. But instead of calling out corruption, nag-issue pa ang LCP, League of Cities and League of Municipalities, ng support to the President, manifesto of support. At
Nasaan ba ang puso ng mga local government officials natin ngayon? Tanungin nyo ang inyong mga mayor, ano ang pananaw nyo sa ginagawa ng gobyerno na ito na sobra ang pagnanakaw? I do not hear. Sino ba ang matapang na gobernador at matapang na mayor ngayon na tawagin itong korupsyon na ito? So kayo mga taong bayan, you have to be vigilant. Tayong lahat dapat maging vigilant. Tayo, ang taong bayan. We have shown already, giving the President a satisfaction rating of 21%, is nakikita ng taong bayan ng katotohanan. Alam natin, kulang man tayo, hindi man natin kayang lumabas sa kalye, pero meron pa tayong magagawa. May pag-asa pa ba si BBM? Personally, I would say no. Dahil lagpas na ng kalahati ng kanyang termino, wala siyang nagawa. Hanggang ngayon, walang infrastrukturang nagagawa na malalaki. Ang ating health funds, wala na rin. Lahat na, pababa na tayo ng pababa. Kasi alam niyo po yung corruption, hindi yung flood control lang. Marami pong korupsyon sistema sa gobyerno. Merong mga programa yung gobyerno na maglalagay sila ng paraan para magkaroon ng korupsyon. Halimbawa, yung pong matatanda na kagaya ko, meron pong pondo yan na 54 billion pinamimigay yung social pension. Alam niyo po yung social pension, 1,000 a month, ang binibigyan niyan 4 million na Pilipino na senior citizen. Magmula po nung i-implement yan ng DSWD, pinamimigay nila ng cash. Nung po nasa komisyon ako ng senior citizen noong 2022, sinasabi ko sa DSWD, huwag nyo na ibigay ng cash. Padala nyo yan, Palawan, Cebuana, Luwilier, gumamit kayo ng GCash, Paymaya. Okay po sa office, ayaw nila for whatever reason. So ngayon, yan pong social pension na yan, kailangan yan ilipat ng DSWD sa NCSE. Kasi pag nilipat yan sa NCSE, hindi na i-deliver ng cash. Pagka hindi mo diniliver ng cash, hindi ka makakapagdaya. Isipin mo, kung meron kang bibigyan na 1,000, meron pala doon 10 patay na. Pero pag report mo, tumanggap ng cash. So meron kang naitago na 120,000 kasi 12,000 po yan in 1 year. Ang ginawa po ng DSWD, nagpagawa sila ng executive order sa Malacanang na ililipat ang NCSE sa DSWD pagkatapos i-retain nila yung social pension. So ngayon po, meron pong pandaraya dyan. Ang ginawa po natin, nag-file tayo ng petition sa Supreme Court para mapigilan yung DSWD doon sa gusto nilang pandaraya na yun. Hindi po sa pondo lang ang insertion, pati po sa pag-implement. Kahapon po ay diniscuss yun, nung isang araw po ay nag-request ang Kongreso doon sa kanilang committee hearing na i-present ko po yung ano. So yun po yung ano doon. Walang tao sa gobyerno, walang nasa administrasyon ngayon na nagtanong bakit ginawa yon ng Office of the President. So hindi po sa flood control lang ang corruption. Marami pong corruption, kailangan bantayan natin. Yung pong sa lisensya nyo, yung pag nag-renew kayo ng sasakyan, meron pong ginawa yung LTO noong lumipat si Secretary Vince Dizon na mag-charge sa inyo ng another 80 pesos para mag-verify ng insurance. Wala pong katuturan yon, verified na po yung insurance. So ang sinasabi ko po is bantayan po natin yung mga maliliit na bagay na makakakurakot yung mga nasa gobyerno ng milyon-milyon na hindi natin nakikita o napapansin. Alright. Sige, maraming salamat po for that. No? Ano lang natin, i-redirect natin. Lalo na po sa PDP, hindi ka pwedeng maging kasapi ng PDP kung hindi ka naniniwala sa may kapal. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Diba? Yung pong provision na yon, yung tenet na yun ng PDP, ng theism, ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Alam niyo po, hindi lahat ng bagay kailangan makita mo. Yung po ano, halimbawa na lang yung merong diabetes tapos nagkaroon siya ng gangrene. Nagkaroon ng gangrene sa paa. Pag pinaputol na yun, masakit yun. Pero pag pinutol yun ang magiging dahilan para humaba yung buhay niya. Diba? So hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Lalo na sa PDP. Kasi unang-una, tenet natin is theism. Yung paniniwala sa isang Diyos. First is, kung may pag-asa pa ba ang Pangulo, we're talking about public trust, then siguro po hindi ako magsasagot ng yes or no. Pero ang tama pong dapat nating kilalanin at panindigan at yung question siguro na acceptable for me is, may pag-asa pa ba ang bayang Pilipinas? Hindi ko na po idudugtong, kayo na po magdugtong. So definitely my answer is, alam na ninyo. Ano yung one concrete action na gagawin mo against corruption na kaya mong tapusin sa loob ng 24 oras?
step down. Because it will make a lot of people happy. Eh, sabi nga ng Dalai Lama, the only purpose in life is to be happy. So if you want the people to be happy, and you want to solve corruption, step down. Thank you po. Kung ayaw mag-step down, ako I will order and open para hindi order. I will open to the public the results of my COA report from 2022 to 2024. Number 2, mag-uulot ako kung saan napunta yung confidential funds ko. Number 3, i-open ko sa public yung liquidation report ng kung saan napunta ang budget ng UP. Alright. How about kayo po? Papunta tayo doon kay Sir Greco. 24 hours doable. Number 1 talaga, no? Unang-una niyang gawin, lumuhod at magdasal sa Diyos. Ay sa tingin ko, kung 4 na beses siyang nagko-coke, kung 4 na beses siya nagko-coke sa isang araw, malamang hindi siya lumuluhod para magdasal. So first and foremost, yun talaga yung ano ko na lumuhod siya at magdasal. Pangalawa, step down. Kung hindi niya kayang mag-step down, kung ako siya I will order the demonetization of the Philippine peso para hindi na magamit ng mga nag-corrupt yung pera nila. At mag-reprint tayo ng panibagong pera para mawalang halaga yung lahat ng ninakaw na nasa maleta, no? So, demonetize Philippine peso and maglabas ng bagong pera. Hindi man magagawa in 24 hours yung actual na gawain, but he can already do the order issuance of the demonetization of the Philippine peso, the current bills. And, syempre, ang pinakamahalaga na niya, no, is umuwi na siya, sabi ng ate niya. First, kung gusto ninyo talagang, kung if I were the president, para po sa ikapapanatag ng ating mga nasasakupan, kunwari, if I were the president, what will I do? Given a 24 hours to solve the problem. Ang gagawin ko po, magpapalive ako. Just to, hindi yung to make you happy. Kasi ang kailangan, sa 24 oras, anong magagawa mo para, Carlo? Para yung isang pwede mong magawang solusyon against corruption na kaya mong tapusin sa loob ng 24 oras. Yes, sasabihin ko sa taong bayan para sa ikapapanatag ng kalooban ng bawat isa at lumabas din dito ang katotohanan. Isa lang naman yan eh. Lumabas ka, tanggalin mo ang maskara, tanggalin mo yung mga kulay sa kaliwat kanan, magpapa-hair follicle test ako kaharap ng taong bayan. Gagawin ko yung sinabi nilang lahat. Malalangin ako, I will come clean. 24 hours lang ha? 24 hours, hindi naman. Malangin ka buong araw. Tapos, come out clean. May follicle test ka. Dahil lahat ng isang araw yan. Tapos, isasara ko na ang gobyerno. Solve ang problema. Wala nang korupsyon, wala nang gobyerno. Pero huwag na yung kung ako presidente, dahil mayabang. Kung mag-a-advise na lang po ako sa presidente, kahit sino siya. I will call on Congress to, after doing everything, pray, come out clean, hair follicle test, kasi yung mga pending questions I will call for Congress to call for a constitutional convention. Talagang baguhin na natin ang ating sistema ng pamahalaan. Bawasan natin ang kapangyarihan ng presidente at ng Kongreso, panghawakan ng kapangyarihan at pera ng taong bayan, at itulak natin ang federalismo. That in 24 hours will set the path for the next probably 6 months to 1 year, abot sa kanyang term, para by next year or by 2027, meron ng limitado na ang kapangyarihan ng mga abusado ngayon. Example po, bakit sobra kasi ang laki ng pera na nanakaw ng Congress at ng Presidente? Kasi lahat ng pera hawak nila. If 70% of the funds will now go to, let's say 6 trillion, 5 trillion, bigay na natin sa local government. Sa 1 trillion na lang, so hindi na magiging masyadong malaki ang kanilang
nanakawin. May mananakaw pa ba? Siyempre, may mananakaw pa rin. Pero hindi gaya ng ganito. Secondly, ang pananagutan at accountability ng tao, ng mga opisyal ng gobyerno, mas magiging malakas dahil bababa po ang... Can you imagine yung INC rally? Kung lahat yun nag-rally sa Manila City Hall, para lang pababain ng mayor o kaya hold them accountable, bumaba na yung mayor doon. Pero kung presidente, kahit 2 milyon, 3 milyon yung nandun na sa Luneta, hindi. Ito sabihin na, 100 milyon ng Pilipino, 3 milyon lang kayo dyan. Diba? So, ibig sabihin, ang hirap i-hold accountable ng Pangulo na nasa taas. So, that in 24 hours, siguro yan, less than 24 hours, you can do to put a path, you know, and then, pagka nandyan ganyan, edi, call for a election, stop election. Diba? Kung wala na kayong tiwala sa akin, edi, palitan nyo ko. Pero kung naniniwala kayo sa akin na kaya ko pang gawin to, edi let the people decide para ho magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Okay. Okay. Sige, salita ka na bro. They want to hear you. Anong message mo sa bayan? Tungkol Ano pag nag-uusapan ngayon, ano ang masasabi ng tao sa ginawa sa yung suspension ng Congress? Pero ngayon, ang tanong, ano masasabi mo sa tao sa ginawa sa iyo sa Congress at ginawa ng Kongreso sa tao? Okay, so regarding this, since sabi ko na lang sa mga previous interviews, bago ko lang na masasabi is, ini-net na release yung mga nag-yes and no votes, yung mga yes votes and yung abstain votes. In other words, it's not just, since this case will set a precedent for all future cases, it will be up to history to decide how the people will look into the actions of the Ethics Committee and how the people will look into the actions of the ombudsman who voted yes. Any questions? Any question? Pwede kayo magtanong. Meow meow kong meow meow, ang question ko, sa tingin mo, sinadya ba nilang itaon ang suspension sa'yo para manahimik ka sa BICAM? Kasi BICAM season na, sinadya ba nila ito na ipataw sa'yo yung suspension mo in time of the BICAM para manahimik ka? Yeah, you think tiniming daw yung suspension mo dahil sa BICAM hearing? Well, posible. Pero nakita naman natin kung ano yung nangyari dun sa yung sa initial budget hearings dun sa Congress. And we will possible rules that could be implemented there by corrupt politicians. So, generally speaking, they pass the largest education budget. So, posibleng doon manggagaling yung mga bagong corruption issue in the future. Kasi hindi na flood control ngayon eh. Sobrang halata na paggagawa ng flood control project. So, they can possibly go to classrooms or other goals infrastructure projects within the education sector which they allocated in the budget. Tapos yung sa fund for House of Representatives, medyo tumaas din yun. Yung sa PTO fund which I interpolated, there's also possibility for there which Congressman Marcoleta also stated during his interpretation of the PTO fund. So, regarding the BICAM, there are already notable sources of corruption there. And whether or not I was there, whether or not I will be in the deliberation, may makita naman talaga ang tao bayan at ng mga, may makita naman talaga mga members ng House of Representatives na magiging sources of issues doon sa proposed budget.